Barangay Marulas. Magandang umaga po. Namiss ko po kayo. The last time po na nasa barangay ako was June 7. Wala po ako nag-racing nun. Maraming nag-aantay kayo, Doc. Alam ko kung bakit. Ito na po. Nakakabahan yata ako. Marami yung katanungan nag-aantay ng kasagutan. At ilang po rito ay babanggitin ko ngayong umaga. Una, may dahilan ba para bawiin ko yung sinabi ko na kung tatakbo si Kap, hindi ko lalabanan? Pangalawa, may dahilan din ba para hindi ko pagbigyan yung pinag-usapan namin ni Kapitan? Ang nakakalungkot po kasi dito, may mga mas excited pa po kay Kap. Hindi ko alam kung ano yung binalita nila na hindi ho totoo lahat. Tinawagan ko pa si Tres. Kaya siguro bago po ako mag-comment, mabuti ho si Kap ang magsabi. Subalit yung dalawang katanungang binanggit ko po sa inyo ay napakalalim. Mahal ko po ang Barangay Marulas, kaya nga po hindi ako nagbaka sakali sa level ng lokal. Kung saan sabi po nila, may pag-asa si Doc kung tumakbo bilang konsehal ng bayan. Subalit sabi ko, mananatili po ako sa Barangay Marulas at hindi po ako magkakaila. Dumating po yung pagkakataon na sinabi ko sa sarili kong aakit akong kapitan. Lamang, ang hindi ko po masigurado sa sarili ko, lalabanan ko ba si Kapitan? Habang lahat ay busy na nangangampanya, meron ng bata dito sa Iglesia ni Cristo. Sinabi ko kay Kap kanina. At habang busy yung isa sa pag-attend sa mga functions, ako po ay nananatiling nagtatrabaho lang. Ginagampanan ko yung pagiging katoliko ko, pagiging taga-barangay ko. Pero sana wag naman ninyong alisin yung karapatan ko. Kahit sa isip ko lang, wala sigurong masamang magplano. Subalit isang bagay na sigurado, paninindigan ko hanggang sa pagbaba ko dito na mahal ko po si Kapitan. Lutuin ko sa inyo lahat.